Ay, good afternoon. Kagigising ko lang. 4:04 p.m. Hapon na nga, oh. Today is January 14, 2026. Kagigising ko lang. So, this video is part of my journal. I don't normally do handwriting journal kasi ang pangit talaga ng sulat ko, ma'am, talaga sa totoo. So ngayon, I was advised to do a journal for as part of healing process like that. Pero hindi ko siya magawa dahil nga pangit ang sulat ko. So I normally type sa keyboard, which is blog, or talk in front of the camera as part of journal. Ganun lang naman. Ito yung video na to. And then just today, January 14, 2026, habang nagtsatsaa ako, just had this realization lately kasi just a quick background. This coming January 25, which is few days from now, January 25, 2026 will be my 10th year anniversary working sa company na pinagtrabahuan ko ngayon. So actually, I started 2016, January 25th, and it went smoothly. Okay naman yung mga tao, okay yung environment, but it's also demanding, it's also draining, nakakapagod talaga siya, mentally, psychologically, talagang challenging talaga siya. But again, you need to survive because you have to work. That's how you survive in this matrix. Yun lang naman yung gusto kong sabihin, konting background. And in my 10th year anniversary nitong ngayong few days from now, ma-advise ko lang talaga sa manonood nito at learning ko to sa sarili kasi alam mo ba, kayang limasin ng isang hospital bill ang 10 taon na ipon mo. Kaya always choose yourself. If there's something na medyo pangit sa pakiramdam, pwede ka umabsent, ma'am. Medyo demanding ang trabaho, medyo stress siya, may mga kung ano-ano man. Kung masama pakiramdam do, umabsent ka. Kasi ang dami ko na mga katrabaho na nawala na sa mundo, naging kwento na lang. And I'm still lucky kasi nga buhay pa ako. I'm still enjoying the beauty of life. Pero maraming nang naman mga organ failure, may mga diabetic, may namamatay and everything, mga immunocompromised. So, within my workplace. So, in the span of 10 years. And now, I survived drinking tsaa. So, yun lang naman ang iniisip ko na kayang limasin. Halimbawa, pag nagkasakit ka, umabsent ka, ma'am, kahit gaano katagal pa yan, mapapalitan ang trabaho, pero never mapapalitan ang buhay mo. I'm telling you. Tapos, sabi ko nga, isang emergency lang yan. Kahit meron kang health card, for example, kahit isang emergency lang, isang sakit na hindi mo inaasahan, isang gabi sa hospital, at biglang nagiging number na lang yung ipon mo. Hindi na yan equivalent doon sa pinaghirapan mo, kundi parang number na lang siya na nagka-countdown hanggat maubos at malilimas kapag nagkasakit ka. Hindi to pananakot hindi to pananakot, ito ay paalala lang na sa mundong ito, hindi laging sapat ang sipag. Hindi laging nasusukat sa pera ang seguridad. At hindi garantiya ang mamaya na. Pwede kang kumuha ng insurance but that doesn't warrant na ma-extend yung life mo. Diba? Mas mura ang matulog sa oras. Mas mura magpahinga. Kahit feeling mo may kailangan ka pang patunayan or tapusin or goal, mas mura ang alagaan ang katawan bago pa nito mag-decide na mag-stop. Kasi ang katawan mo, hindi yan makina, hindi yan bangko na pwedeng i-withdraw hanggang magsara na. Ito ay parang bahay or tahanan ng buhay mo. At kapag bumigay yan, titigil ang lahat. Pero ang kumpanya, tuloy-tuloy pa rin kahit wala ka na. Only love can hurt like this.